to for sharing ulit. So dun kasi sa isang pinagbigyan ko ng files ng CCTV is hindi nag-play yung kanyang file, nag-i-stop. Ang ginagamit niyang player is VLC. So maaaring mangyari yan sa inyo kahit na hindi VLC ang inyong player. So kahit anong maging KMP, minsan may time na yung file is nag-i-stop. Ang dahilan kasi nun is naka-DAV file. Okay. So naka-DAV file kasi ang kanyang file format. Kagaya dito Ito, kung makikita nyo dito, kung makikita nyo dito sa baba, home, ch4, tapos may mga number. Yung dulo niyan may nakalagay na .dav. Tapos yung type nakalagay DHAV. So, yan yung kanyang file name. Minsan, madalas hindi yan nababasa ng mga video player. So, ang ginagawa ko niyan, pag nagbibigay ako ng file, i-click ko yung nasamahan siya ng player mismo, yung built-in na kanyang player. So ito yung kanyang built-in player. So doon naman sa mga doon na sa mga napag-installan ko ng computer, iniiwanan ko sila ng player doon sa kanilang home screen. So ito yon. Ito yung player na yon. So para ma-view yon, kasi hindi nyo siya ma-play ng maayos gamit ang ginagamit nyong video player ngayon, VLC or kung anumang player na ginagamit nyo. So original file is the player. Ang gagawin is itong file na to, open mo yan, double click, tapos hintayin mo na magbukas. Pag mag-open siya, ganyan siya. Okay, click mo lang yung okay. Tapos kung makikita mo to ditong add folder, kung makikita mo itong add folder, click mo lang yan, add files. Tapos mag-o-open yan ng ganyan. So hanapin mo yung folder sa kung saan mo siya nilagay ngayon, saan yung i-play mo na file. So kita mo ito, downloads, andyan siya. Double click mo rin yan. Tapos, di ba, ang nakalagay doon sa file mo is backup, ito. Click mo yan. Okay? So yan na yung file na i-play mo. Pag i-double click mo to, automatic yan papasok sa loob. So yan nakikita nyo dito sa baba, yung type. Sa type nakalagay DHAV file. Okay. So dito naman, ito yung file na hahanapin mo, DAV file. Okay, pag inopen mo yan, automatic papasok yan doon. Okay, yan na Yan, maaaring i-double click yan. Tapos maaari mong i-wide yung kanyang kuha. Okay? Tapos kung gusto mo pa yan i-wide, maaari mo itong pindutin. Ito, kita mo sa taas, maaari mo yan pindutin. Okay? So kung paano mag-exit, double click mo lang ulit. Tapos kung paano i-exit yung widescreen, pindutin mo yung escape sa inyong keyboard. Ayan mag-escape na siya ng ganyan. So kung gusto mong i-zoom, ito yung pindutin mo. Tapos ayan ka na lang, hold mo yung mouse doon sa area na gusto mo i-zoom. Hold mo yung mouse, tapos yan, naka-zoom na siya. Ayun, kita mo yung ibon nagtatatalon. Yan, naka-zoom na siya. Okay. Once na, ganyan, naka-zoom na siya. Gusto mo i-drag to left or to right, pindutin mo to, itong ng arrow na to, ay sign ng kamay. Tapos yan. Kung gusto mong palakasin pa yung audio, ito may volume dito. Tapos yung speed, dito yung kanyang speed. Ayan yung kanyang speed. So ayan, para mag-escape ulit dyan sa zoom in, gusto nyo makimarites sa kung ano nangyari, right click kayo sa mouse. Okay, so ayan, ganun lang. Pero may mga file player na nakakayang magbasa ng kaya magbasa ng DAV file. So kagaya nitong isang naka-install dito sa computer, itong Media Player Classic. So pag i-double click natin yan, hanapin natin yung file. Pag hinanap natin yung file, kaya niyang kaya niyang i-play yung file dyan sa folder na yan. So yan, then maririnig din ang kanyang audio. Gusto niyong malaman kung ano mga nangyari, magagawa rin. Okay? So ayan, siguro may sabong siguro yan dyan, kaya andyan sila. Okay, so
nangyayari yung ganyan na pag nangyayari yung ganyan kaya ako nagiiwan ng DAV files dahil hindi nga ma-play yung MP4 na iniwan, hindi nga ma-play ni file player, kaya nag-iiwan ako ng DAV file at nagbibigay na rin ako ng file player. Okay? So ito nga yung kanyang file player na to. So kung gusto nyo malaman kung paano naman mag-download na diretso na kaganito, ang gagawin nyo, itong application nyo, Smart PSS, click nyo po yan, open nyo, tapos click nyo lang yung yes. Tapos once na na-open mo na yung application nyo, click nyo po yung playback. Okay? Pagka-click nyo ng playback, hanapin mo yung camera na gusto mong i-download. So click mo yung camera na gusto mong buksan. Yan. So kung makikita mo, tapos piliin mo rin yung channel na gusto mong i-download. Tapos dito sa baba, yung calendar, nandyan, yan yung hahanapin mo, ito yung petsa kung kailan, andito yung oras. So kung alam mo naman na yung oras, diretso ka na dito sa search. Tapos lalabas yan dyan. Tapos click mo ulit yung play. Double click mo ito. Tapos pindutin mo to yung sign ng gunting dito sa gilid. Tapos iset mo sa oras na gusto mo i-download. Ito yung kanyang start time ito. Ito yung end time, sorry. Ito yung kanyang start time. So click mo yan, drag mo papunta rito. Tapos pindutin mo ulit yung gunting. Once na nagganyan nga, ito kasi ASF, ito yung file na kahit naka-ASF or MP4 ka na, hindi pa rin nag-play ng maayos. So click mo na lang yung original format. Pag sinabing original format, yan talaga ang format ng CCTV. Yan talaga yung format na ginagamit niya sa CCTV, yung DAV file. Pero kung may player naman kayo na maayos, kahit i-diretso nyo na lang sa sa MP4. Okay? Tapos pagka gusto nyo na i-backup yan, click nyo yung browse sa kung saang channel nyo gustong sa kung saang channel nyo gusto i-play, i-save. Okay? So ganun lang na process, kagaya dun sa nakaraang video ko. Tapos pag click mo yung okay, automatic na yan Tapos pagka doon na sa file na sa file na pinaglagyan mo, automatic yan ganito lalabas. Doon sa file na yan. Ano ba, ganitong ginawa mong file. Pag open mo ng file nun, may kasama na siyang player ni may built-in na siya na player para doon ka na mag-play nitong DAV file mo. So sa kagandahan dito sa computer na to, gamit ang player na to na Media Classic player, Media Player Classic, ang kagandahan is nakakapag-play siya ng DAV file. Okay? Unlike dun sa ibang mga file player, hindi niya talaga kaya. So ayan, hanggang dun lang. Sana na bigyan ko ng kasagutan sa kung paano i-play yung mga ganong file, kasi yun nga nagtatanong, hindi daw ma-play yung file na iniwan ko. So ito kasi yung pinaka best way na pag-share ko sa kung paano, kaysa pumunta pa ako dun sa site.